napapansin ng ating mga kapuso, pwede ring dalhin to the next level ang negosyo sa pamamagitan ng leveled up desserts na ating paborito. Intriguing! Kapuso, pasilip naman ang mga level up nyong dessert dyan. Ayan. Cupcake, leche flan, taho, biko. Ayun lang. Hindi ko na alam kung anong unahin ko sa inyo. Hindi na lang pang-agahan ang mainit-init at paborito nating taho. Level up na rin ito bilang cool dessert na may kakaibang pakulo. Yung early days po ng quarantine, doon nag-start umusbong yung mga iba't ibang klase ng mga beverages and businesses. So during that time, naisip namin, since wala na masyadong naglalako ng taho, why not let's try to level up yung nakasanayan natin ng taho into something unique and healthy. Mula pagiging online seller, nag-level up na sa isang physical store sa Valenzuela ang kanilang negosyo. Ang kanilang classic taho, nakikipagsabayan sa laki ng milk tea. Ito ang cool version na may added ice. Meron pa itong flavors gaya ng matcha at cacao. Para gawin ang matcha taho, tinimpla ang matcha powder sa tubig. Pinatamis ito ng classic arnibal, nilagyan ng gatas at inihalong maigi. Sa cup, inilagay ang sago at ice. Isinunod ang taho. Ibinuhos ang matcha mixture at sago topping. Pero may ile-level up pa raw ang kanilang taho this summer season. Presenting ang chilled taho with sorbetes. Present pa rin dito ang lahat ng ingredients ng classic taho. Ang kanilang bestseller, ang taho avocado sorbetes. Nagkakahalaga ang flavored taho mula 49 hanggang 109 pesos depende sa laki. Uy, alam mo, ewan ko, siguro dahil favorite ko ang avocado, okay siya. Diba, ang gusto natin sa taho, mainit. This one, I think, pag flavored, better pag malamig. Ay, ganda! Purple it is! Natikman natin naman, ube. Ang galing din! Tikman natin. Okay, sobrang ma-flavor talaga yung matcha niya dito sa taho na to, mga kapuso. So at least ngayon, mga kapuso, meron na tayong option na kumain at bumili ng taho kay Manong. O di kaya naman, bumili ng taho na may mga flavors. New flavors din ang paandar ng merienda staple na leche flan. Yan ang ipinagmamalaking imbensyon ni Chef Princess na first Filipina lang naman to win first runner-up sa International Franchise Competition noong 2019. Mahilig kasi ako magluto Mahilig ako mag-experiment ng mga desserts and so on. So one time, nag-decide ako na gawan ng twist yung leche flan. Sabi ng husband ko, why not? Sige, itry natin. So, nag-start with matcha. Ang mga first customers ko back then were family and friends. Mula sa isang flavor noong 2016, nakabuo na si Chef Princess na higit sa 100 leche flan recipes. Nakarating na rin ang produkto nila sa Canada, Saudi Arabia, Dubai at soon sa Australia. Bestseller nila ang 4-in-1 flan kung saan sa isang tin can matitikman ang 4 sa kanilang sikat na flavors na ube, mango float, dulce de queso, tiramisu at Oreo and caramel. Ano natin? Pag 4-in-1 ang saya po, mga uso! Kasi 4 na flavor po ang inyong matitikman. Guys! Oh, wow! Parang ang daming mga ganito Oh my gosh! Wow! Ang smooth! Tsaka talagang lasang-lasa mo yung mangga. Hindi po sila nagtipid. Mag-international tayo. Peruvian flan.
itong ipalaman sa mga tinapay. Ito naman ang Fantasy Cake o Leche Flan and Cake in a Can. May flavors itong Choco Caramel, Choco Butternut, Choco Fudge at S'mores. Kasali na rin ang macchiato. Pati ang fruity gelato with custard, meron sila. Gelato ang tawag sa Italian-style ice cream. Ang bango! O sige, tikman natin yung mango. Okay? Mango gelato. Diba? Again, meron silang magkaibang flavor, 2 in 1. So, yun ang masaya doon. Pag nagsawa ka sa isa, pwede ka mag-dunk dito sa kabila. Tikman natin. Iba talaga eh. Iba talaga yung ice cream na merong bits of the fruit, kung ano man yung ino-offer nyo. Nagdadagdag siya ng freshness doon po sa nakasanayan nating ice cream eh. Nagkakahalaga ang kanilang tin cans mula 380 hanggang 530 pesos. At ang good news, maglalabas na rin sila ng solo versions ng kanilang mga produkto. Bongga kung nagtitipid kayo sa budget. Sweetness overload na ba? Tambalang dessert and vegetable naman tayo. Pampalinaw ng mata, ang cream cheese muffin na sinangkapan ng kalabasa. Since mahilig ako mag-bake, nag-start po akong mag-put up ng business. Nag-try po muna ako sa banana bread. Kasi yung mga tao iniisip nila, may pagka-healthy. Subukan ko rin kayang lagyan ng kalabasa para kakaibang flavor. And nakakatuwa kasi mapamatanda or bata, nagustuhan din nila yung kalabasa muffins. Curious ba kayo kung paano ito gawin? Gawa tayo ng kalabasa cream cheese muffins. Sa isang bowl, pinaghalo ang dry ingredients na flour, brown sugar, white sugar, asin, baking powder, baking soda, at cinnamon powder. Wet ingredients naman ang sa kabilang bowl gaya ng mantika, itlog, vanilla extract, at dinurog na kalabasa. Hinalong maigi. Ibinuhos ito sa dry ingredients. I-fold lang natin siya ng dahan-dahan para hindi siya ma-overmix. Naglagay ng cupcake liner sa muffin pan at dito isa-isang ibinuhos ang mixture. Inilagay ang cream cheese filling. Hinalo ng bahagya para sa appetizing look at binudburan ng crumb toppings. Ibibake po natin siya sa preheated oven ng 435 Fahrenheit for 5 minutes. Then, ibababa po natin siya ng 375 Fahrenheit for another 8 minutes. Ibinibenta ni Payeng online ang box of 6 kalabasa cream cheese muffins for 240 pesos. Hindi dapat minamata ang superpowers ng kalabasa. Mild man sa lasa, siksik naman ito sa sustansya. Ang vitamin C at beta-carotene nito ang nagpapabagal ng development ng eye disease habang tayo ay tumatanda. Heto pa ang isang healthy but yummy innovation, ang carrot banana muffins with cream cheese filling. Mayaman sa vitamin K ang carrot na pampatibay ng buto. 225 pesos ang box of 6 nito. Heto pa ang bago, ube halaya banana bread for 250 pesos. Rich in potassium naman ang banana na mainam sa blood pressure control. Tikman natin. Hindi ko maano in fairness. Hindi ko makuha yung taste ng kalabasa. No? The usual muffin pa rin yung lalasahan ko. And I think nababalanse because of the cream cheese frosting na nilalagay nila. The good thing about this also is hindi rin siya matamis. May mga bits of kalabasa akong napapayan. Ayan o.
Carrot banana muffin naman mga kapuso. Okay, so tikman din natin ito. Meron din siyang, uy, may puti sa ilig. Ano to? Cream cheese din? Uy, may pa ganon. Yung carrot, syempre hindi ko nalalasahan. But the banana, lasang-lasa siya. Kumpletuhin na natin ang dessert sa local kakanin na biko. Paano ito ni-level up? Pass daw muna sa latik bilang topping. Subukan nyo naman ito with tiramisu. Gawa ito ng kapuso natin si Andre na dating chef sa UAE. Bali, nag-start ang Bigso noong 2019, early 2019, nasa Middle East ako. So, gumawa ako ng biko noon kasi paborito ko yung biko. Tapos nung nag-aalmusal ako, syempre partner ng biko kape, di ba? So, yun, dun pumasok na idea, sabi ko, bakit hindi ko pagsamahin? Nagkakahalaga ang kada tub ng 120 pesos. Sulit, di ba? So, ang tawag nila rito ay biksu. Biksu to. Yan! Tikman natin! Oy! Ay, ang sarap! Habang ninanamnam mo siya, parang paro na siya. May konting lasa ng parang patsampurado. Kasi may, ang maganda rin, eto, hindi ka mauumay. Bakit? Binibreak nung lasa ng pait ng coffee, yung taste ng sweetness, walang katamis-tamis na bonggang-bongga. Parang feeling ko, kaya mong ubusin yung kalahati nito kung ako ha. Hindi ako a dessert person. Pero kakayanin mong maubos yung kalahati because hindi nga siya matamis. Sa dami na nagsusulputang food businesses ngayon, iba na ang may level up offering. Be creative mga kapuso para mag-level up ang negosyo.